Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rompino JR at shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2771 hanggang 2775. Bagamat limitado sa isang pangalan ang pag-unawa ni Aaron kay Liu Dongyang, napakasimpleng bagay para sa kanya na mahanap ang taong ito. Bukod dito, si Liu Dongyang ay isang napakasikat na figure sa kalsada. Kung tatanungin mo siya, malalaman mo ang kanyang impormasyon. Nang gabing iyon, nagpunta sa isang night show, kung saan madalas na pinagmumultuhaaron ni Liu Dongyang. Gayunpaman, dahil wala pang 18 taong gulang si Aaron, tinanggihan siyang pumasok, kaya kinailangan niyang maghintay sa pintuan. Malapit ng maghating gabi, sa wakas ay hinintay ng Aaron si Liu Dongyang na umalis. Sa paghusga mula sa maliit na batang babae sa kanyang mga bisig, ang sinabi ni Chinlin ay dapat na totoo. Parang menor de edad ang babae. Kung patay na ang ganyang scam, it should please the people. Sumunod ang Aaron. Sa kalye sa kalagitnaan ng gabi, walang nakikita. Hinawakan ni Liu Dongyang ang batang babae at naglakad patungo sa pinakamalapit na hotel. Hindi nag-aksaya ng maraming oras si Han Sanchen. Direkta siyang tumayo sa harap ni Liu Dongyang. Ang lasing na nahihilo na si Liu Dongyang ay sumigaw, "Maliit na bata, ang mga mata ng iyong ina ay bulag, paano mo ako mapipigilan? Naparito ako para patayin ka," prangkang sabi ni Aaron. Tumawa si Liu Dongyang. Napakaraming kaaway sa kanyang daan, ngunit walang nang ahas na hawakan siya. Ang hirap kasi ng backstage niya. Ang gayong munting bata ay naglakas loob na magsalita ng malaki sa harap niya. Itinulak ni Liu Dongyang ang maliit na batang babae sa kanyang mga bisig at sinabi kay Aaron, "Maliit na bagay, tila pagod ka na sa pamumuhay." Tumingin si Aaron sa batang babae at sinabing, "Pumunta ka, o maaari ka lamang mamatay kasama niya." Tiningnan ng batang babae ang Aaron at tahimik na umalis. Hindi siya natatakot. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makaalis kaagad. Pagkatapos ng lahat, narinig niya ang masamang panlasa ni Liu Dongyang at ayaw niyang makisali sa kanya. Ngayong may pagkakataon na siyang umalis, dapat niyang samantalahin ito. Munting bagay, sino ang nagpadala sa iyo? Hindi ba niya sinabi sa iyo na si Liu Dongyang, na nag-udyok sa akin, ay mamamatay? Sabi ni Liu Dongyang. Pagkaalis ng batang babae, diretsyong pumunta si Aaron kay Liu Dongyang at sinipa siya sa kanyang tiyan. Bumagsak si Liu Dongyang sa lupa at gamulong ilang beses bago siya tumigil. Napagtanto niya na ang batang ito ay hindi simple. Gumising ng 3 punto ng tinakpen ni Liu Dongyang ang kanyang tiyan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, "Maliit na bagay, hinahanap mo ang kamatayan." Nang walang sinasabi, lumapit si Han at hinawakan ang buhok ni Liu Dongyang at kinaladkad siya sa isang eskinita. Sa ilang minuto, umalis si Han Sanchen na parang walang nangyari, habang si Liu Dongyang ay nakahiga na sa eskinita. Sa araw, tinulungan ni Chinlin ang Aaron na makahanap ng Aaron. Matapos mahanap ng Aaron ang address, ang pamilyar na lugar na ito ay direktang ginagawa siyang uto. "It can't be such a coincidence, pinaglalaroan ba ako?" Natigilan ang mukha ni Han Sanyi. Ang pamilyar na lugar na ito ay ang residential area ni Wuzin. Hindi inaasahan ng Aaron na narito ang pansamantalang tirahan na nahanap ni Chinlin para sa kanya. Higit pa rito,
Nang pumasok si Aaron sa residential area at lumakad patungo sa unit building, mas lumakas at lumakas ang kanyang pakiramdam ng pag-iisip. Hindi ba't doon ako nanggaling sa huling 2 gabi? Ang parehong gusali ng unit. Tumingin muli sa sahig, mas lalong gumuho ang Aaron. Naging kapitbahay siya ni Woozy nang walang dahilan. Nagbibiro ka ba? Maaari bang magkaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo? Nakatingin sa langit ang walang magawang Aaron na may mapait na ngiti. Pakiramdam niya ay tinukso siya ng matanda sa langit. Kung hindi, paano mangyayari ang ganoong pagkakataon? Para dito, Aaron ay pamilyar sa kalsada, naisip na hindi na siya babalik dito, ngayon ay maaari lamang aminin ang kanya buhay. Hindi maiwasan ni Aaron na mag-isip, kung mabunggo siya ni Woozin, ano ang mararamdaman niya? Siguro hindi niya maiwasang hindi maintindihan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, dapat ay natulog na siya. Kung ito ay mangyayari, ang Aaron ay talagang maniniwala sa pagkakaroon ng Diyos. Sa kabutihang palad, ang pinakamasama ay hindi nangyari, ang Aaron ay maayos na nakauwi. Medyo maganda ang kapaligiran. Dapat ay may nilinis si Chinlin. Bumalik si Aaron sa kanyang kwarto para matulog. Bukas ng umaga, ang insidente ni Liu Dongyang ay tiyak na magdudulot ng isang alon ng sensasyon. Kung tutuusin, isa rin siyang maimpluwensyang figure. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay tiyak na magugulat sa ilang mga tao. Gayunpaman, para sa Aaron, ito ay isang maliit na bagay, at si Liu Dongyang ay nakagawa ng maraming masasamang gawain. Isa siyang maldita na tao. Hindi niya alam kung ilang inosenteng babae ang nakatanim sa kanyang mga kamay, at may mga pamilya rin sa likod ng mga babaeng iyon. Sa paggawa nito, naipaghiganti sila ng Aaron. Si Zhou Dingshan ay hindi natulog buong gabi, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil hindi siya makatulog. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin ng Aaron. Sa 6:00 ng umaga, hindi napigil ang bumangon ni Zhou Dingshan, at tinawagan ang lahat ng kanyang nakababatang kapatid. Inaantok pa si Huang Mao, kaya tinanggap niya ang gawain ni Zhou Dingshan at hiniling siyang lumabas upang magtanong tungkol sa balita tungkol kay Liu Dongyang at tingnan kung mayroong anumang malaking kaganapan. Boss, ano bang nangyayari sa'yo? Naguguluhan na tanong ni Huang Mao kay Zhou Dingshan. Para sa kanila mga night owl, hindi na sila bumangon bago mag-alas 12, pero ngayon ay alas 6 pa naman, tumigil ka na sa kalokohan at maglabas ng mga tao para magtanong tungkol sa sitwasyon. Kung wala kang sapat na espiritu, paano kung tulungan kitang bumangon? Matigas na sabi ni Zhou Dingshan. Tumingin si Huang Mao sa bakal na tubo sa kamay ni Zhou Dingshan, nanginginig, at agad na nagising. Mabilis niyang sinabi, hindi, boss, alis na ako. Pagkaalis ni Huang Mao, si Zhou Dingshan. Lalong naging hindi mapalagay ang mood kagabi, ang pinakamalamang ay namatay si Liu Dongyang dumaan, si Zhou Dingshan ay nakaupo at naghintay ng 3 oras pagkaraan ng alas 9, si Huang Mao ay sa wakas ay bumalik, at ang kanyang mukha ay halatang natakot, ano ang nangyari? Napabuntong hininga si Huang Mao at sinabing, matandang lalaki, amo, si Liu Dongyang, siya. Anong problema niya? Dapat mong magmadali upang pag-usapan ito. Nag-aalalang tanong ni Zhou Dingshan, patay sabi ni Huang Mao. Boom! Nakaramdam si Zhou Dingshan ng kulog sa kanyang isipan. Si Zhou Dingshan, na mahina ang mga paa, ay umupo sa lupa, at ang kanyang hininga ay biglang naging maikli. Nang maisip niya ang kalmadong hitsura ni Han 3,000 kahapon, hindi inaasahan ni Zhou Dingshan na ganito pala talaga ang pag-unlad ng mga bagay, mapagkakatiwalaan ba ang impormasyon? Totoo ba yan? Tanong ni Zhou Dingshan sa malalim na boses, totoo. Totoo. Ngayon kumukulo na yung mga tao sa kalsada. Sabi ni Huang Mao. Huminga ng malalim si Zhou Dingshan para pakalmeyan ang kanyang kalooban. Sa oras na ito, dumating ang Aaron. Nang makita ni Zhou Dingshan ang Aaron, hindi niya napigil ang kiligin. Talagang hindi niya maiugnay ang pagkamatay ni Liu Dongyang sa maliit na batang lalaki sa kanyang harapan, ngunit ito ay totoo. Ayan yun. Nang banggitin niya ito kahapon, tinanggap ito ni Zhou Dingshan bilang isang biro. At isang gabi lang, puno ng bagyo ang lalaking ito sa kalsada ng Yanjing. Sino siya at bakit ang dami niyang energy? Para naman kay Huang Mao, ibinaba niya ang kanyang ulo sa unang pagkakataon. Hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumingin ng diretso sa Aaron, at patuloy na pinagpapawisan ang likod niya. Iniisip ang pagmamayabang kahapon sa harap ng Aaron, ang puso ni Huang Mao ay nagsimulang tumulo.
Madali niyang malulutas ang problema ni Liu Dongyang, napakalaking tao. Madali lang bang patayin siya? Natutuwa lang si Huang Mao na hindi siya natamon ng Aaron kahapon. Kung hindi, malamang na siya ay isang malamig na bangkay. Well, naisip mo na ba? Tanong ni Aaron. Tuwang-tuwa si Zhou Dingshan. Bagamat wala siya sa mataas na posisyon sa Yanjing Road, talagang napakatalino niya. Kung gagawin ito ni Aaron, hindi siya pababayaan ng mga puwersa sa likod ni Liu Dongyang. Pagkatapos ng lahat, ang maliwanag na amo ni Liu Dongyang ay talagang katulad ng isang papay. Kung sisirain ng Aaron ang papay na ito, ang mga tao sa likod niya ay hindi masisiyahan. Kapag nalaman na ang usaping ito, maaari bang harapin ito ng Aaron? Kung hindi, kung papayag si Zhou Dingshan sa Aaron, magiging isa siya sa kanila sa harap ng paghihiganti sa hinaharap. Dahil dito, si Zhou Dingshan ay hindi nang ahas na sagutin ang tanong ni Aaron. Dapat niyang isipin ang mga pakinabang at disadvantages. Kung hindi, kapag nagkamali siya, kitilin niya ang kanyang sariling buhay. Siguro may isa ka pang pagpipilian. Maaari mong sabihin sa mga tao sa likod ni Liu Dongyang na ginawa ko ito. Maaari kang makakuha ng ilang mga benepisyo. Nagpatuloy si Han. Si Zhou Dingshan ay nagbuhos ng maraming malas. Sinabi ni Aaron ang gayong mga salita, hindi ba siya natatakot kay Liu Dongyang sa likod ng pagganap ng mga puwersa? Maaring hindi mo lubos na kilala ang mga tao sa likod ni Liu Dongyang. Sabi ni Zhou Dingshan, hindi ko kailangang malaman na kahit sinong maglakas loob na hanapin ang aking ulo, maaari ko siyang gawing buntot, o sirain siya ng direkta. Sabi ni Aaron, nakakabaliw ang pangungusap na ito. Napakabaliw kaya hindi makapaniwala si Zhou Dingshan. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman ni Zhou Dingshan na ang Aaron ay nang ahas na sabihin na dapat ay nasa kanya ang kanyang kapital. Bukod dito, sa kaso ni Liu Dongyang, napatunayan ng Aaron ang kanyang lakas sa isang tiyak na lawak. Talagang hindi mo ito pinansin? Tanong ni Zhou Dingshan. Ngumiti si Han Sanchen. Sa lakas niya ngayon, hindi na niya kailangang pansinin ang sinuman. Nagagawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Kung hindi dahil sa kanyang sama ng loob kay Nangang Chenkyo, maaring hindi gaanong nagawa ni Han Sanchen, pupunta sana siya sa Yuncheng at hihintayin si Su Yingxia na lumaki. Gayunpaman, ang Aaron ay labis na nahuhumaling sa bagay na ito na kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang patunayan kay Nangang Chenkyo na mali at ganap na mali ang pinili ni Nangang Chenkyo. Higit pa rito, sa napakaraming taon na natitira, kung ang Aaron ay hindi makahanap ng isang bagay na makabuluhang gawin, hindi ito nagkakahalaga ng pag-aaksaya ng kanyang oras. Mukhang wala ka pang lakas ng loob para harapin ang bagay na ito. Mali ako. Kasabay nito, ang Aaron ay tumalikod. Sa sandaling makita ni Zhou Dingshan ang sitwasyon, alam niya na ito ay maaaring pagkakataon para sa kanya. Siguro, gaya ng sinabi ni Aaron, nakapasok siya sa ibang mundo dahil sa kanya. Ito ay isang lugar kung saan siya talaga ang nagmamay-ari at kinokontrol ang kapangyarihan. Kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, maaaring hindi na muling lilito si Zhou Dingshan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sandali lang, sigaw ni Zhou Dingshan. Huminto ang Aaron, ngunit hindi lumingon. Kinagat ni Zhou Dingshan ang mga ngipin sa likod, napakahirap na gumawa ng sarili niyang pagpili, ano ang gusto mong gawin ko? Teka, matapos iwanan ang tatlong salitang ito, umalis si Aaron. Ang mukha ni Zhou Dingshan ay nalulumbay, at si Huang Mao ay medyo nalilito. Ang kahulugan ng Aaron ay hindi madaling hinuha. Boss, what do you mean? Kakaalis niya lang. Tanong ni Huang Mao kay Zhou Dingshan na may pagtataka sa mukha. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nagmura si Zhou Dingshan at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gumawa siya ng desisyon na baguhin ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam kung tinanggap na ba ni Han Sanchen ang desisyon o kung ano ang kahihinatnan nito. O susundan kita at magtatanong. Iminungkahi ni Huang Mao. No, just wait and see. Matatapos din ang buhay. Mas mabuting mamatay na lang kaagad. Baka may pagkakataon na tayong umalis sa lugar na ito. Sabi ni Zhou Dingshan. Hindi naiintindihan ni Huang Mao ang kahulugan ng mga salitang ito, at si Zhou Dingshan mismo ay nagsasalita ng walang kaparikan, na may kinalaman sa kanyang kalooban. Hindi siya mapakali at wala man lang normal na pag-iisip. Sa kabilang banda, pagkatapos umalis ng Aaron sa Fengchen kahapon, binibigyang pansin ni Qin Lin ang sitwasyon sa kalsada. Alam niyang magbabago ang langit sa Yanjing,
ngunit hindi siya sigurado kung gagawin talaga ito ng Aaron. Kaya kailangan niyang makita kung ano ang maaaring gawin ng Aaron. Napakalinaw ni Chinlin tungkol sa masasamang gawa ni Liu Dongyang. Malinaw din sa kanya ang tungkol sa backstage ni Liu Dongyang, ngunit wala siyang oras upang sabihin sa Aaron kahapon, "Boss, hindi mo talaga gagawin iyon." Medyo pangit ang mukha ni Chinlin. Halatang hindi siya nakatulog ng maayos magdamag. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Chinlin. Pagtingin sa caller ID, alam niyang ito na ang hinihintay niyang mensahe. Pagkatapos pindutin ang answer button, inilagay ni Chinlin ang telepono sa kanyang tainga at sinabing, "Ano ang problema?" Patay na si Liu Dongyang. Alam niyang dahil sasabihin iyon ng Aaron, tiyak na gagawin niya ito. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Chinlin na si Aaron ang nakapaniwala. Parang biglang nagbago ang disposisyon ng amo. Hindi siya pumunta sa kumpanya, at si Yao Yuhai ay nakapila. Ngayon ay nasa Yanjing itong kalmadong lawa, naghulog ng malaking bato, at ang batong ito, ay tiyak na magpapakilos ng 1,000 alon. "Chinlin, narinig mo ba ang sinabi ko?" "Narinig kong sumagot ka ni Chinlin, bakit bigla kang nag-aalala kay Liu Dongyang? May alam ka ba, o may kinalaman ka ba dito?" Tanong ng isa pa, "Huwag mo nang tanungin. Balitaan kita mamaya. Yan muna. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Paalalahanan kita, huwag gumawa ng anumang bagay kamakailan. May malaking mangyayari." Pagkatapos noon, ibinaba ni Chinlin ang telepono, nagpalit ng damit at umalis sa kumpanya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!